Ngayong 2014, nakatuon ng Department of Trade and Industry sa pagpapalawak at pagpapaunlad ng mga small and medium enterprises ng marami nating mga kababayan. Malaki ang tiwala ng DTI na ito ang makatutulong para mapataas pa ang ekonomiya ng bansa. Para sa detalye, balita mo kami, Sam Ramirez. Nakaranas ng masaganang paglago ng ekonomiya ang ating bansa noong nakaraang taon. Isa sa mga nag-ambag dito ang patuloy na pagpasok ng mga investments kahit pa nakaranas ng global financial crisis ang mundo simula taong 2008 hanggang 2009. Isa na din dito ang paglago pang lalo ng service sector na siyang kumakatawan sa 50% ng export industry ng bansa. Bilang dyan ang business process outsourcing, food processing at textiles and garments. Sa kabilang banda, naging maganda din ang ekonomiya ng Asia. Pangunahing dahilan dito ay ang mataas na trade activity, dahilan upang bumaba ang kahirapan sa rehiyon. Ngunit base sa isang pag-aaral na inilabas ng United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific o UNESCOP, patuloy na tumataas ang income inequality o ang hindi pantay na pamamahagi ng yaman sa mga bansa sa Asia. Malaking hamon ang matugunan ang problemang ito. Isa sa mga hakbangin ng Department of Trade and Industry upang tugunan ito ay ang pagsasagawa ng information campaigns hinggil sa pagnenegosyo sa free trade areas kung saan may free trade agreement ang Pilipinas sa mga member states sa nasabing trade bloc. Layunin ng information campaign na paunlarin ang mga small and medium enterprises. Karaniwan kasing mga malalaking multinational companies lang ang nakikinabang mula sa mga nasabing agreement. Who benefits from international trade? It seemed pretty clear. Since we launched it in November 2010, the Philippines now, according to the ASEAN Secretariat report, has the highest FTA utilization rate among ASEAN member states. I think we made a dent there. We improved the FTA utilization. That's ongoing, so we have to beef that up some more. Para kay Ramon Clarete, Executive Director ng Philippine Center for Economic Development, kailangan din alagaan at tutukan ng agriculture sector dahil malaki ang potensyal nitong makaambag sa lalong paglago ng ekonomiya at pagbigay ng trabaho sa maraming Pilipino. Ngunit kailangan din itong tutukan dahil maraming hamon sa sektor na ito. Because this is one of the areas where we have a lot of potential for employment growth. But it's important, I think, to come up now at the start, mapping the whole chain and identify what might be the potential shocks and sources of friction and basically address these problems before they become serious. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.